Sa gabing yon, mabigat ang langit sa Maynila. Nagsisitsit ang mamasamasang hangin sa mga butas ng bahay na gawa sa kahoy at semento, bitbit ang maliliit na patak ng ulan na nagbabad sa hangin. Si Aling Maria, isang ina na nasa halos 60 na pula, ay mag-isang nakaupo sa tabi ng maugong na mesang gawa sa kahoy. Malungkot ang kanyang mga mata, nakasunod sa mga patak ng ulan na tila bumubuo ng isang malabong lambat sa labas ng bahay. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, sanay na siyang magtipid at hindi na naglakas loob na mangarap ng anumang luho. Subalit, sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Nagliwanag ang screen na may nakasulat na anak kong babae, kasama ang ikon ng puso. Si Mirasol yon, ang kanyang bunsong anak at ang nag-iisang anak na babae na nag-asawa sa malayo, sa Southern Philippines. Mahigit 1 taon na si Mirasol nakasal. Sa araw ng kasal niya, umiyak si Aling Maria, hindi dahil sa tuwa kundi sa awa sa kanyang anak na babae na magiging manugang sa isang pamilyang hindi rin mayaman. Si Mirasol ay likas na mabait at masipag. Mula pa noong bata, alam na niyang mag-alala para sa kanyang mga kapatid. Kahit malayo, tuwing tatawag siya, lagi niyang pinapaalalahanan ang kanyang ina na alagaan ang kalusugan nito at nangako siyang tutulong sa pag-aayos ng bahay nilang tumutulo. Nang gabing iyon, matapos ang ilang ring, nanginginig na sinagot ni Aling Maria ang tawag. Puno ng pag-aalala ang boses ni Mirasol sa kabilang linya. Nay, nagpadala po ako ng kaunting pera sa inyo. Huwag niyo pong sabihin kahit kanino, lalo na kay Kuya Kiko. Hindi pa nakakabawi sa pagkabigla si Aling Maria nang marinig niya ang pamilyar na ting-ting-ting ng bank notification. Biglang nanlabo ang kanyang mga mata at nanginginig na binuksan ang telepono. Ang balanse ay nagpanginig sa kanyang puso, 6 milyon i. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Hindi pa siya nakakahawak ng higit sa 200,000 i sa buong buhay niya, at ngayon, ang napakalaking halaga na ito ay sapat na upang makabili ng bagong lupa at makapagtayo ng maayos na bahay. Nag-aalangan siya, nanginginig ang boses, Mirasol, saan galing ang napakalaking pera na ito? Baka naman? Agad siyang pinutol ni Mirasol, ang boses nito ay nagmamadali at puno ng takot, kunin niyo na po, problema ko po to, ako na ang bahala. Nay, pakiusap, huwag niyo pong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Kuya Kiko. Pakiusap po. Nang marinig ang kanyang anak na humahagulgol, naramdaman ni Aling Maria na parang pinipiga ang kanyang puso. Balak niyang magtanong pa, ngunit naputol na ang linya. Ang mahabang tutut ay umalingaw-ngaw sa gitna ng maulan na gabi. Nanatili siyang hindi kumikilos, patuloy ang pag-agos ng luha. Alam ni Aling Maria na hindi magiging padalos-dalos si Mirasol, ngunit napakalaki ng halaga, hindi ito madaling makuha. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mag-aalala. Hinawakan niya ang telepono, nanginginig ang kamay, at balak niyang tawagan muli ang kanyang anak, ngunit nagbago ang kanyang isip. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya, na para bang may paparating na bagyo. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Kiko, ang panganay na kapatid, na may antok sa boses. Nay, bakit gising pa kayo ng gabi? Narinig ko ang telepono. Agad na itinago ni Aling Maria ang telepono sa kanyang bulsa, at pilit nang umiti. Wala to, anak, kausap ko lang si Mirasol. Ngunit ang mga mata ni Kiko na puno ng pagdududa ay lalo siyang pinakaba. Bilang isang maingat at striktong tao, mahal na mahal ni Kiko ang kanyang ina kaya't napansin niya ang bawat detalye. Lumapit siya, nakita ang namumugto niyang mga mata, at sunod-sunod siyang nagtanong, may problema ba si Mirasol? Bakit kayo umiiyak? Nag-aalangan si Aling Maria na sumagot, ngunit tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak sa kanya, dahan-dahan niyang inilabas ang telepono, at ipinakita sa kanya ang screen ng bank transfer. Agad na natigilan si Kiko at sumigaw, 6 milyon i. Diyos ko, Nay! Saan galing ang pera na yan? Paano nagkaroon si Mirasol ng ganyan kalaking halaga? May mali dito. Hindi, kailangan kong tawagan agad ang pulis. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, na nagpagising sa akin, si Ben, na natutulog sa katabing silid, at nagmamadali akong tumakbo sa kanila. Ako ang bunso sa pamilya, at kakagaling ko lang sa kasal, nakatira lang ako sa malapit kaya madalas akong bumibisita para tumulong sa nanay ko. Nang marinig ko si Kiko na sinabi ang pulis, natigilan ako. Anong nangyayari, kuya? Ipinakita sa akin ni Kiko ang screen ng telepono at natigilan din ako, walang masabi. Ang napakalaking halaga na ipinadala sa hating gabi
at may pakiusap na huwag sasabihin kahit kanino. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding pagkalito sa aming pamilya. Nanginginig si Aling Maria, paano kung nanalo siya sa loto? O may nagbigay sa kanya? Mabilis na umiling si Kiko. Nay, hindi ganun kadali iyon. Ang 6 milyon ay hindi biro. Saan niya nakuha? Paano kung galing ito sa iligal? Hindi niyo naiintindihan. Kailangan kong tawagan agad ang pulis, mas maaga, mas mabuti. Humagulgol si Aling Maria, huwag Kiko. Huwag mong gawin yan. Siguradong may dahilan siya. Sinabi niya sa akin na huwag kong sasabihin kahit kanino. Kapag pumasok ang pulis, baka maapektuhan ang kanyang pamilya. Napakunot ang noo ni Kiko at tumigas ang kanyang boses. Dahil sa takot na maapektuhan, mas kailangan nating linawin to. Isipin niyo po, Nay, kapag dumating ang pulis sa bahay natin, kakayanin niyo ba? Napakakaba ng atmosphere sa bahay. Nanatili akong tahimik, mabilis ang tibok ng puso ko. Sa isang banda, naiintindihan ko ang pag-aalala ni Kiko, ngunit sa kabilang banda, naaawa ako kay Mirasol. Ang aking mabait na kapatid na babae na hindi kailanman gumawa ng anumang masama sa buong buhay niya. Naalala ko ang nanginginig na boses niya, malinaw na may kagyat na problema siya. Natakpan ni Aling Maria ang kanyang mukha at humagulgol habang nanginginig si Kiko sa galit, nag-aalala para sa kanyang kapatid at naiinis dahil malabo ang lahat. Sa huli, desidido niyang kinuha ang telepono, ang boses ay matatag, hindi na to pwedeng maantala, tatawagin ko na ang pulis ngayon. Hindi pa nag-iisang oras, natigilan kaming mag-anak nang dumating ang 2 pulis sa aming pintuan. Nagsisiyasat ang flashlight sa buong bakuran. Tumulog ang kanilang seryosong boses. May natanggap kaming ulat tungkol sa isang kahina-hinalang transaksyon na may malaking halaga. Pakiusap, makipagtulungan ang pamilya upang malinawan ito. Nagtinginan kaming mag-anak na may gulat, parang huminto ang aming mga puso. Nang gabing iyon, ang tahol ng mga aso ay umalingaw sa buong kapitbahayan nang dumaan ang flashlight sa aming bakuran. Pumasok ang 2 pulis. Matikas ang kanilang tindig at sinuri ang bawat sulok. Ang atmosphere sa bahay, na sadyang tense na, ay lalo pang bumigat. Nanginginig na tumayo si Aling Maria upang batiin sila, ang kanyang payat na mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa, at ang kanyang boses ay naging malabo. Opo, kumusta po kayo kung mayroon po kaming pagkakamali, sana po ay maintindihan nyo. Lumapit si Kiko, nanginginig pa rin ang boses ngunit matatag. Sir, ganito po kasi. Ang kapatid ko po na si Mirasol, nag-asawa sa malayo sa Southern Philippines. Hating gabi po kanina, nagpadala siya sa nanay ko ng 6 milyon yen. Ang halaga po ay napakalaki at hindi malinaw ang pinagmulan kaya't nag-aalala po ako na may mali. Natatakot po ako na baka may kinalaman ang kapatid ko sa iligal kaya nag-ulat ako sa inyo upang mapigilan ito kaagad. Tinitigan ng isang pulis ang screen ng telepono, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Tumango siya. Tamang-tama ang ginawa mo. Ang malalaking transaksyon na hindi karaniwan ay kailangang i-verify. Kung totoo, wala namang problema, ngunit kung may kinalaman ito sa money laundering, pandaraya, o ginagamit siya ng masasamang tao, malaki ang magiging kahihinatnan. Nagpanik si Aling Maria at humagulgol. Sir, napakabait po ng anak ko. Mula pa noong bata, hindi siya kailanman nasangkot sa masamang bagay. Siguradong may dahilan siya. Pakiusap, huwag po kayong gumawa ng ingay baka maapektuhan ang pamilya niya. Lumambot ang boses ng pulis ngunit nanatili siyang matigas. Huwag po kayong mag-alala, tita, ginagawa namin ang tama ayon sa batas, walang sinuman ang may karapatang akusahan ang inyong anak kung siya ay inosente. Ngunit kailangan itong linawin. Maaari po bang bigyan niyo kami ng impormasyon ng inyong anak, buong pangalan, numero ng telepono, trabaho ng asawa, at kung saan sila nakatira? Agad na kinuha ni Kiko ang papel at panulat at sinulat ang lahat. Nakita ko ang kamay niya na nanginginig at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Samantala, namumutla si Aling Maria at bulong-bulong na nagdarasal. Alam kong hindi siya nag-aalala para sa pera kundi para sa kinabukasan ni Mirasol. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis ang pulis at sinabi nilang tatawag sila kinabukasan kapag may impormasyon na sila. Pagkalabas ng flashlight sa eskinita, ang buong pamilya ay napuno ng katahimikan, tanging ang tunog ng tiking ng orasan at ang hikbi ng aking ina ang maririnig. Bumagsak si Kiko sa upuan, hawak ang kanyang ulo. Diyos ko, paano nangyari ito?
Ang 6 milyon ay hindi maliit na halaga, saan niya nakuha yon? Mahina akong nagsalita, kuya, baka nanalo talaga si Mirasol sa loto o may nagbigay sa kanya. Naniniwala ako na hindi siya magiging padalos-dalos. Bumuntong hininga si Kiko. Ben, hindi madali sa mundong ito na may bigla na lang magbigay sa iyo ng 6 milyon. Kung totoo na nanalo siya sa loto, dapat ay tumawag siya para magyabang. Bakit kailangan pa itong itago at sabihin na huwag sabihin kahit kanino? May mas malalim na dahilan. Pinunasan ni Aling Maria ang kanyang mga luha, tumingin sa aming dalawa, at nanginginig ang boses. Paano kung huwag niyo munang sabihin sa kahit kanino sa baryo? Kung malalaman ito, hindi ko kakayanin ang usapan ng mga kamag-anak at kapitbahay. Tumango kami ni Kiko. Kaming tatlo ay nanatiling nakaupo magdamag, walang nakatulog. Sa loob ko, halo-halong emosyon, nag-aalala para kay Mirasol, galit dahil malabo ang sitwasyon, at naawa sa aking ina. Kinabukasan, nang sumikat na ang araw, bumalik ang pulis. Inimbitahan nila kaming mag-anak na pumunta sa istasyon para magbigay ng pahayag. Nanginginig ang mga paa ni Aling Maria, kailangan pa niyang hawakan ang braso ko para makalakad. Sa loob ng opisina, nagsalita ng seryoso ang pulis, sinubukan naming tawagan ang numero ni Mirasol, ngunit hindi namin siya makontak. Patay ang telepono niya. Kasalukuyan kaming nakikipag-ugnayan sa mga pulis sa lugar kung saan siya nakatira para mag-verify. Kailangan niyong maghanda. Lahat ng posibilidad ay maaaring mangyari. Humagulgol si Aling Maria at tumungo sa mesa. Diyos ko, may nangyari na sa anak ko. Sinubukan ni Kiko na kumalma at nagtanong. Sir, kung niloko ang kapatid ko, may paraan ba para maibalik ang pera? Umiling ang pulis, hindi pa namin alam hanggat hindi pa namin nako-confirm, ngunit malaki ang posibilidad na ginagamit siya. Kamakailan, maraming kaso ng mga manloloko na nakuha ang pera ng mga kababaihan, sinasabing para sa investment o nangangako ng trabaho. Kailangan niyong maging handa. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang pagiging mainit ng loob ko. Inisip ko si Mirasol na mag-isa sa malayo, baka may nagkontrol sa kanya, pinilit. Dahil sa takot, nasamid ako at wala akong masabi. Pagkaalis sa istasyon, naglalakad si Aling Maria na parang wala sa sarili. Si Kiko, habang inaalalayan ang nanay namin, ay bulong-bulong, kailangan nating pumunta sa Southern Philippines para hanapin siya, hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay. Sumang-ayon din ako. Tama ka, kuya, kailangan nating umalis agad. Kung magtatagal pa tayo, hindi natin alam kung ano na ang mangyayari. Ngunit nag-aalala si Aling Maria, kung aalis kayo, sino ang magbabantay sa bahay? Sino ang mag-aalaga sa mga sakahan? At magastos ang paglalakbay? Sumigaw si Kiko. Ito ang unang beses na nakita kong sinigawan niya ang nanay namin. Nay! 6 milyon iyon. Hindi na ito maliit na bagay. Kung nasa tunay na panganib si Mirasol, walang halaga ang pera. Hindi ako makakaupo ng tahimik. Humagulgol si Aling Maria, ngunit tumango rin sa huli, tila tinanggap ang katotohanan na kailangan nilang hanapin si Mirasol. Nang gabing yon, matapos ang mahabang usapan, nagpasya si Kiko na aalis na kami kinabukasan. May iwan ang nanay namin sa bahay. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Patuloy na lumalabas sa isip ko ang imahe ni Mirasol na tumatawag sa aming nanay sa gabi, ang nanginginig na boses niya, at ang biglaang pagputol ng tawag. Isang masamang pakiramdam ang nagpatigas sa puso ko. Kinaumagahan, maaga, nag-ayos kami ni Kiko ng aming mga gamit, dala ang kaunting ipon, at sumakay sa bus patungong Southern Philippines. Hinatid kami ni Aling Maria sa dulo ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay namumula at mahigpit na hinawakan ang aming mga kamay, patuloy na nagpapaalala. Alagaan niyo ang inyong sarili, at kapag nahanap niyo na si Mirasol, tawagan niyo agad ako. Ano man ang mangyari, kailangan niyo siyang dalhin pabalik. Ang bus ay bumusina at nag-iwan ng alikabok sa likod nito. Lumingon ako at nakita ko ang imahe ng nanay ko na nakatayo sa dulo ng kalsada, patuloy ang pag-agos ng luha. Naramdaman ko na parang pinipiga ang aking puso. Ang bus ay nag-ugoy habang dinala kami ni Kiko sa isang paglalakbay na puno ng pag-aalala. Nakaupo ako sa tabi ni Kiko na malalim ang iniisip, ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan sa tulog. Mahina akong nagsalita, kuya, naniniwala ako na walang masamang ginawa si Mirasol, may problema lang talaga siya. Mahigpit na kinuyom ni Kiko ang kanyang kamay, ang boses ay matatag. Ano man ang mangyari, kailangan nating malaman ang katotohanan.
Kung may kasalanan siya, makakahabol pa tayo para hilahin siya palabas, ngunit kung siya ay sinaktan, kailangan nating iligtas siya sa anumang paraan. Ang boss ay nagpatuloy sa paglalakbay, dala ang lahat ng aming pagkabahala. Tumingin ako sa bintana, asul ang langit, ngunit mabigat ang pakiramdam ko. Wala kaming kaideya na may isang nakakabiglang katotohanan ang naghihintay sa aming pamilya. Dinala kami ng bus mula sa Northern Philippines hanggang sa Southern Philippines. Sa bus, ang ilang pasahero ay nag-uusap at nagtatawanan, ngunit para sa amin, ang lahat ay natatakpan ng isang ulap ng tensyon. Pareho kaming nanatiling tahimik, ang bawat isa ay nasa sariling pag-isip. Umupo ako malapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga luntiang taniman ng palay na naiiwan. Unti-unting nagliwanag ang kalangitan, sumikat ang araw, ngunit wala akong naramdamang kapayapaan sa loob ko. Nag-flash sa isip ko ang imahe ni Mirasol, ang kanyang payat na hitsura, ang kanyang mabait na mga mata, at ang kanyang matamis na ngiti. Mula pa noong bata, si Mirasol ay ang pagmamalaki ng pamilya. Kahit mahirap, nag-aral siya ng mabuti, at nagtapos ng kolehiyo at nagtrabaho sa malayo. Lagi naming iniisip na magiging mapayapa ang buhay niya, ngunit ngayon ay nasa gitna siya ng pagdududa na nagdulot ng gabi-gabi na pag-aalala sa buong pamilya. Nakaupo si Kiko sa tabi ko, ang kanyang mukha ay payat matapos ang ilang gabing walang tulog, hinawakan niya ang kanyang noo, at bumuntong hininga. Ben, sa tingin mo ba may posibilidad na niloko si Mirasol ng masasamang tao? Lumingon ako sa kanya, ang boses ko ay namamaos. Natatakot din ako sa posibilidad na yon, ngunit naniniwala akong hindi siya magiging padalos-dalos. Likas siyang maingat at masipag, hindi siya basta-basta magtitiwala. Siguradong may isang bagay na itinatago niya na hindi niya masabi sa atin. Mahigpit na kinuyom ni Kiko ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay matatag. Ano man ang mangyari, kailangan nating malaman. Kung siya ay nasa panganib, tanging tayong mga kapatid ang makakatulong sa kanya sa oras na ito. Ang bus ay naglakbay ng maraming oras. Pagsapit ng gabi, ang mga ilaw ng kalye ng lungsod ay nagniningning sa bintana ng bus. Hudyat na malapit na kami sa aming patutunguhan. Pagbaba namin sa bus terminal, ang init at ang traffic ay nagpanginig sa akin. Malakas na busina ng mga sasakyan at maraming tao ang naglalakad. Sa hindi pamilyar na lugar na ito, naramdaman ko ang pag-aalangan. Hindi nag-antala si Kiko. Kumuha siya ng ride-sharing app at sinabihan ang driver na dalhin kami sa address ng asawa ni Mirasol na ibinigay sa amin ng pulis. Tahimik akong nakaupo sa likod, mahigpit na hawak ang aking backpack, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Hindi ko alam kung ano ang katotohanan na haharapin namin kapag nakita na namin si Mirasol. Ang bahay ni Mirasol ay nasa isang maliit na eskinita, isang 2 palapag na bahay, na ang pintura ay kupas na. May ilang ligaw na orkidyas na nakasabit sa harap. Sarado ang pinto at patay ang mga ilaw sa loob. Dahan-dahang pinindot ni Kiko ang doorbell ng ilang beses, at pagkatapos ng ilang sandali, isang babae na nasa halos 50, marahil ang biyenan ni Mirasol, ang lumabas upang buksan ang pinto. Tumingin siya sa amin na may pagtataka. Sino kayo? Sino ang hinahanap nyo? Magalang na nagsalita si Kiko. Tita, ako po ang kuya ni Mirasol. Ito po ang bunso naming kapatid na lalaki. Galing po kami sa Northern Philippines at gusto po naming makita siya. Nang marinig ang pangalan ni Mirasol, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalangan. Nag-aalangan siyang magsalita. Si Mirasol ay busy sa trabaho nitong nakaraang araw kaya't bihira siyang nasa bahay. Pumasok muna kayo at uminom ng tubig. Ang kanyang nag-aalangang mga salita ay lalong nagpakaba sa akin. Tumingin ako kay Kiko at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagdududa, ngunit pumasok pa rin kami at umupo sa lumang upuang gawa sa kahoy sa sala. Nagbuhos ng tsaa ang biyenan, inilagay ito sa mesa, ang boses ay dahan-dahan. Sa totoo lang, 2 araw na ang nakalipas nang nagpaalam si Mirasol na pupunta sa isang business trip, sinasabing may kagyat na proyekto. Umalis siya ng gabing yon at hindi pa bumabalik. Nawalan ako ng lakas nang marinig ito. Ang gabi na umalis si Mirasol ay ang gabi na nagpadala siya ng pera sa aming nanay. Kaya't saan siya nagpunta? Sino ang kasama niya? Kumunot ang noo ni Kiko, ang boses ay matigas. Tita, nasaan po ang asawa ni Mirasol? Bakit siya pinabayaan na umalis mag-isa? Bumuntong hininga ang biyenan at tila nahihiya.
Ang anak ko ay nagtatrabaho sa isang construction site sa malayo, bihira siyang nasa bahay, hindi niya rin alam kung ano ang trabaho ng kanyang asawa. Sinabi lang niya na si Mirasol ay umalis kasama ang mga kaibigan sa negosyo, kaya hindi na ako nagtanong pa. Ang malabong sagot na ito ay lalong nagpaigting sa tensyon. Tumingin ako sa paligid ng bahay at walang bakas ni Mirasol na lalong nagpakaba sa akin. Lumingon si Kiko sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsasabi, may mali dito. Nanatili kami ng ilang sandali, nagtanong ng ilang bagay, at pagkatapos ay nagpaalam na kami. Paglabas namin sa eskinita, huminto si Kiko, ang boses ay matatag, may mali dito, Ben, malinaw na may itinatago ang biyenan niya. Naalala mo ba ang sinabi ng pulis na patay ang telepono ni Mirasol? Ngayon sinasabi nilang nag-business trip siya at wala ang asawa niya sa bahay. Hindi ito kapanipaniwala. Napalunok ako at nalito. Kaya, ano na ang gagawin natin ngayon? Nag-isip ng ilang sandali si Kiko at sinabi, kailangan nating iulat ito sa pulis dito, hindi pwedeng manatiling malabo ang sitwasyon. Agad kaming naghanap ng police station at iniulat ang lahat. Ang mga pulis ay nakinig, maingat na nag-notes, at sinabi nilang mag-imbestiga sila, at pinayuhan din kami na magpahinga at manatiling nakikipag-ugnayan. Nang gabing yon, umupa kami ng isang maliit na kwarto sa tabi ng bus terminal. Masikip ang kwarto, may mga mansa ang dingding, at maingay ang electric fan, ngunit wala sa aming nag-abala. Pareho kaming nakahiga sa kama, nakatingin sa kisam. Mahina akong nagsalita, Kuya Kiko, nag-aalala ako. Kung totoo na niloko si Mirasol ng isang tao, makakahabol pa ba tayo para iligtas siya? Nanatiling tahimik si Kiko ng matagal bago sumagot, ang boses ay namamaos. Basta may pag-asa, may paraan. Ano man ang hirap, kailangan nating mahanap siya. Sa gitna ng gabi, biglang tumunog ang telepono. Nagulat ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Agad na kinuha ni Kiko ito, tiningnan ang screen at natigilan. Hindi kilalang numero. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa tainga niya. Isang husky na boses ng lalaki ang tumunog ng malamig. Kayo ba ang mga kapatid ni Mirasol? Kung gusto ninyong malaman kung nasaan siya, pumunta kayo sa coffee shop sa dulo ng eskinita bilang 7 bukas ng alas 8 ng umaga. Pumunta kayong mag-isa, kung hindi, wala kayong dapat sisihin kundi ang inyong mga sarili. Hindi pa kami nakakapagtanong, naputol na ang linya. Ang atmosphere sa kwarto ay parang naging makapal. Nagtinginan kami ni Kiko, parehong natigilan. Malinaw na nasa panganib si Mirasol at alam nang tumawag sa telepono ang lahat tungkol sa amin. Buong gabi, hindi kami nakatulog. Ang lahat ng aming pag-isip ay umiikot sa tanong na sino ang nagkukulong kay Mirasol. Ano ang kaugnayan ng 6 milyon sa sitwasyon na ito? At ano ang naghihintay sa amin kinabukasan? Nang gabing yon, ang maliit na kwarto ay naging napakainit. Kami ni Kiko ay magkaharap. Ang madilim na dilaw na ilaw ay tumama sa aming mga mukha na puno ng tensyon. Ang tunog ng electric fan ay patuloy na gumawa ng ingay, ngunit hindi nito maalis ang init sa aming kalooban. Walang isa sa amin ang nakatulog matapos ang misteryosong tawag na yon. Ang malamig na sinabi, kung gusto ninyong malaman kung nasaan si Mirasol, pumunta kayo sa coffee shop sa dulo ng eskinita bilang 7 bukas ng alas 8 ng umaga, ay patuloy na umalingaw sa isip ko na nagdulot sa akin ng panginginig. Mahigpit na kinuyom ko ang aking mga kamay, at mahina kong sinabi sa kuya ko, Kuya Kiko, dapat ba tayong pumunta? Natatakot ako na baka ito ay isang bitad. Alam na nila ang lahat tungkol sa atin. Paano kung hindi nila hawak si Mirasol, kundi masasamang tao na gustong saktan tayo? Tumingin sa akin si Kiko, ang kanyang mga mata ay matatag, at ang boses ay bumaba. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, ngunit wala tayong ibang pagpipilian. Nawawala si Mirasol, at ang 6 milyon na yon ay tiyak na may kinalaman. Kung magdadalawang isip tayo ngayon, at may mangyari sa kanya, pagsisisihan natin ito sa buong buhay natin. Mas pipiliin kong harapin ito kaysa umupo lang ng tahimik. Nanatili akong tahimik, ang lalamunan ko ay napuno. Sa loob ko, isang malabo na takot ang bumalot sa akin. Ngunit nang maisip ko ang mabait na mukha ng aking kapatid na babae, ngumiti ako at sumang-ayon. Nang gabing yon, pinag-usapan naming dalawa ang lahat. Sinabi ni Kiko na kailangan naming iulat ito sa pulisya upang malaman nila ang sitwasyon kung sakaling may masamang mangyari. Kinaumagahan, madaling araw pa, pumunta na kami sa pulisya para magbigay ng pahayag.
Matapos marinig ang lahat, sinabi ng pulis, huwag na huwag kayong gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Ang tawag na yon ay maaaring maging isang mahalagang clue. Magpapadala kami ng mga tao upang bantayan kayo mula sa malayo, upang masiguro ang inyong kaligtasan. Ngunit kailangan niyong manatiling kalmado, at huwag niyong ipapakita na may pulis na nakikialam. Tumango kami, mabilis ang tibok ng aming mga puso. Sa oras na yon, naramdaman ko na parang naging mas kalmado ako. Kahit natatakot, dahil may pulis na palihim na sumusubaybay sa amin, hindi kami mag-isa. Eksaktong 8:00, pumasok kami ni Kiko sa coffee shop sa dulo ng eskinita bilang 7. Ang coffee shop ay maliit, ang mga mesa at upuan ay luma, at mayroon lang ilang customer na nagkakape. Tumingin ako sa paligid, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Biglang may isang payat na lalaki na nakasuot ng kulay abo na polo na nakaupo sa madilim na sulok ang kumaway sa amin. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mahaba at makitid na mga mata ay nagpakita ng panlilinlang na nagdulot sa akin ng panginginig. Hinila ako ni Kiko at umupo kami sa tapat niya. Gumiti ang lalaki. Mabilis kayong dumating. Kung gusto ninyong malaman kung nasaan si Mirasol, makinig kayo ng mabuti. Agad akong nagtanong, ang boses ay nanginginig. Nasaan siya? Anong ginawa ninyo sa kapatid ko? Kalmadong pinahinto niya ako. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa inyong kilos. Tumigas ang boses ni Kiko. Ano ang gusto ninyo? Yumuko ang lalaki, binaba ang kanyang boses. Ang 6 milyon na ipinadala ng bata sa nanay ninyo na si Aling Maria, ay ang halaga na kailangan niyang bayaran sa amin para maalis ang utang. Nangako siyang itatago ito, ngunit mukhang gumawa kayo ng gulo. Kung gusto ninyong maging ligtas siya, manahimik kayo at hayaan na lang ang lahat. Nang marinig ko ito, natigilan ako, ang aking puso ay parang gustong tumalon sa dibdib ko. Kaya pala ang pera na yon ay hindi libre, kundi pambayad ng utang. Ngunit utang ng ano? At sino ang nagpabayad kay Mirasol ng ganon kalaking utang? Malakas na pinalo ni Kiko ang mesa, ang boses ay matigas, i-explain nyo sa amin ng maayos, ano ang utang ng kapatid ko sa inyo. Tumango ang lalaki, at mumiti ng mapanukso, hindi maganda ang magtanong ng marami. Basta alamin nyo, kung patuloy kayong mag-uulat sa pulis o magpapagulo, hindi siya magiging mapayapa. Kung matapang kayo, subukan nyo. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumayo siya at umalis, naiwan kami na natigilan sa mesa. Tiningnan ko siyang papalayo, nanginginig ang mga paa ko. Namumula ang mukha ni Kiko, at mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang pulis, at sinenyasan kami na kumalma. Lumabas na ang pulis ay lihim na sinubaybayan at kinunan ng video ang buong pagtatagpo. Sinabi ng pulis, huwag po kayong mag-alala. Ang lugar na ito ay tiyak na may kinalaman sa loan shark o scamming syndicate. Ang pagkawala ni Mirasol ay malamang na may kaugnayan sa kanila, ngunit kailangan ng oras para sa investigasyon. Ang mahalaga, mayroon na kaming clue. Mabilis akong tumango, nag-aalala at masaya. Masaya dahil sinusubaybayan na ng pulis ang sitwasyon, ngunit nag-aalala pa rin dahil malabo pa rin ang kapalaran ni Mirasol. Nang hapong yon, inimbitahan kaming bumalik sa istasyon para sa detalyadong pahayag. Inulit ni Kiko ang bawat salita ng hindi kilalang lalaki. Idinagdag ko rin ang aking mga obserbasyon sa kanyang mga mata at kilos. Maingat na nag-notes ang pulis at sinabi nilang lalawakan nila ang investigasyon. Nang umalis kami, mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko makalimutan ang malamig na boses ng lalaking yon. Ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa inyong kilos. Ang mga salita na yon ay parang isang kutsilyo na nakasabit sa itaas ng aming mga ulo. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog, naaalala ko ang mga araw noong bata pa kami. Si Mirasol ay ang maliit na kapatid na babae na tumatakbo sa tabi ko sa mga sakahan. Hinawakan niya ang aking kamay at tumawa ng malakas. Isang beses, nadapa siya, at dumugo ang kanyang tuhod. Inalalayan ko siya pauwi, at inalo siya. Noong panahong yon, tumingala siya sa akin, ang boses ay nanginginig. Kuya Ben, anuman ang mangyari sa hinaharap, huwag mo akong iwan. At ngayon, ako ay walang magawa, hindi ko alam kung nasaan siya, kung buhay pa ba siya o patay. Ang pagkabahala na yon ay nagdulot sa akin ng luha sa gabi. Hindi rin nakatulog si Kiko. Bumaling siya, at mahina siyang nagsalita, Ben, makinig ka. Bukas, sasama ako sa pulis para mag-imbestiga sa trabaho ni Mirasol, magtatanong sa mga kasamahan at mga kapitbahay.
Ano man ang mangyari, kailangan nating makahanap ng clue. Maghanda ka na sumama sa akin. Tumango ako, ang aking puso ay napuno ng takot. Alam naming dalawa na ang daan sa unahan ay puno ng mga pagsubok, ngunit walang mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng katotohanan at pagliligtas kay Mirasol. Kinaumagahan, nang sumikat na ang araw, kami ni Kiko ay sumama sa pulis sa kumpanya kung saan nagtrabaho si Mirasol. Ngunit nang pumasok kami, natigilan kami sa isang katotohanan na mas nakakabigla kaysa sa lahat ng aming naisip. Ang kumpanya kung saan nagtrabaho si Mirasol ay nasa isang maliit na gusali ng opisina, ang signboard ay luma na, at ang ilang pintura ay nagbabalat, hindi ito mukhang isang maunlad na negosyo. Kami ni Kiko ay sumama sa pulis patungo sa reception desk. Isang batang empleyado ang nakaupo na nagtatype sa computer, at nang makita niya kami, tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nagtataka. Nauna akong nagsalita, ang boses ay kalmado, ngunit hindi mapigilan ang pag-aalala. Pasensya na, miss, kami ang mga kamag-anak ni Mirasol, empleyado rito. Nagtatrabaho pa po ba siya dito? Nagulat ang babae at pagkatapos ay bumuntong hininga. Si At Mirasol. Sa totoo lang, halos isang linggo na siyang hindi pumapasok. Sa una, nagpaalam siyang mag-leave ng ilang araw, sinasabing may kagyat na problema sa pamilya, ngunit pagkatapos noon, hindi na siya makontak, patay ang telepono niya, wala nang makakausap sa kanya. Ang sagot na yon ay nagpatigas sa puso ko. Kaya, sa parehong oras na nagpadala si Mirasol ng pera sa aming ina, nawala din siya sa trabaho. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpapatunay na may malaking problema ang aking kapatid na babae. Nagtanong ang pulis, ano ang trabaho ni Mirasol sa kumpanyang ito? May kilala ba kayo o madalas niyang kasama sa trabaho? Sumagot ang empleyado, siya po ay accountant, nag-aalaga ng mga libro, transfers, at documents. Sa pangkalahatan, mabait siya at bihirang makipag-away. Gusto siya ng mga kasamahan niya dito. Pero nitong nakaraan, nakita ko siyang kausap ang ilang hindi kilalang lalaki na pumunta rito. Hindi sila opisyal na customer at mukha silang masungit. Pagkatapos ng bawat pagtatagpo, nalulungkot siya at namumutla ang kanyang mukha. Nang marinig ko ito, nagtinginan kami ni Kiko, lalo kaming nalito. Ang mga hindi kilalang lalaki na yon ay tiyak na may kinalaman sa nangyari. Kinuha ng pulis ang mga pahayag mula sa ilang kasamahan, ngunit hindi marami ang impormasyon, may isang detalye lang na paulit-ulit, madalas si Mirasol na tense, at ilang beses siyang umiiyak sa banyo. Nakita ito ng lahat ngunit walang naglakas loob na magtanong. Pagkaalis sa kumpanya, tumayo kami sa sidewalk. Ang init ng tanghali ay masakit sa mata, at ang mainit na hangin ay humihihip sa amin. Ngunit ang pakiramdam ko ay malamig. Malalim na nag-isip si Kiko, Ben, sa tingin ko, nasangkot talaga ang kapatid natin sa utang. Baka umutang siya para sa kanyang asawa, para sa pamilya sa Southern Philippines, at ang mga loan shark ay naniningil sa kanya. Ang 6 milyon na yon ay ang bayad para sa bahagi ng utang. Umiling ako, ang boses ay namamaos. Pero napakalaki ng halaga, paano niya ito nakuha ng mag-isa? Natatakot ako na baka pinilit siyang gumawa ng isang bagay na masama. Tumango ang pulis. Pareho kayong may punto. Sa ngayon, ito pa lang ang clues na mayroon kami. Susundan namin ang mga lalaki na nakita sa kumpanya at titingnan namin kung anong grupo sila. Samantala, itago ninyo muna ang impormasyon na ito upang maiwasan na malaman ng masasamang tao na nag-imbestiga tayo. Tumango kami, mabigat ang pakiramdam. Nang hapong yon, nagpasya si Kiko na hanapin ang lumang boarding house kung saan nakatira ang mag-asawa bago sila bumili ng sariling bahay. Naalala ng may-ari ng boarding house. Si Mirasol ay mabait at magalang at mahal siya ng lahat na nakatira rito sa loob ng 1 taon. Ngunit nitong nakaraan, nakita ko siyang madalas nakausap ang mga hindi kilalang bisita, puro lalaki na may mga tatoo at ang kanilang pag-uusap ay tense. Isang beses, narinig ko silang nagbabanta, kung hindi ka magbabayad, huwag mo kaming sisihin. Tinanong ko siya ngunit ngumiti lang siya at sinabi na wala naman. Hindi ko inaasahan na mawawala siya ngayon. Ang kwento ng may-ari ng boarding house ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Kaya pala, matagal nang nagdadala ng matinding pressure si Mirasol. Ngunit hindi niya sinabi sa aming mga kapatid at tahimik siyang nagdusa. Mahigpit na kinuyom ni Kiko ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay namumula. Kasalanan natin to. Kung nalaman lang natin ng mas maaga, marahil hindi na niya kailangan pang magdusa ng mag-isa. Ako rin ay nasamid at walang masabi.
Ang imahe ng aking kapatid na nag-iisang nagdudusa ay nagpatigas sa puso ko. Nang gabing yon, bumalik kami sa boarding house, umupo kami ng tahimik, at walang gustong kumain o uminom. Sa labas, patuloy ang ingay ng mga sasakyan, ngunit sa loob namin, parang may isang malaking bato ang nakabigat. Biglang nag-vibrate ang telepono ko, numero ng nanay ko. Agad kong sinagot ang tawag, ang boses niya ay namamaos sa gitna ng hikbi. Ben! Tumawag sa akin ang pulis dito. Sabi nila ang 6 milyon ay na-freeze dahil sa pagdududa ng money laundering. Nag-aalala ako, baka maaresto si Mirasol. Nang marinig ko ito, parang nahulog ang puso ko. Agad kong sinubukan na pakalmahin ang nanay ko. Nay, kalma lang. Kami ni Kuya Kiko ay sinusubaybayan ang lahat, at tiyak na malalaman namin ang katotohanan. Huwag po kayong mag-alala, baka magkasakit kayo. Naputol ang tawag. Tumingin ako kay Kiko, kumunot ang kanyang noo, at lalong naging tense ang kanyang mukha. Mas mabilis na ang sitwasyon. Na-freeze ang pera, ibig sabihin ay mahigpit na sinusubaybayan ito. Kung hindi maipapakita ni Mirasol ang pinagmulan, magkakaroon siya ng malaking problema. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Mirasol, ang ngiti niya sa araw ng kasal, at ang nag-aalalang tingin niya nang tumawag siya sa aming nanay. Nagdarasal ako sa Diyos at sa mga santo, na sana ay ligtas ang aking kapatid na babae. Kinaumagahan, may bagong balita ang pulis. Isang lalaki na isa sa mga lumabas sa kumpanya ni Mirasol ay naaresto sa isang away. Sa telepono niya, mayroong ilang text messages na ipinagpapalit niya kay Mirasol, na ang nilalaman ay tungkol sa pagbibigay ng pera, deadline, at hindi sasabihin sa kanyang mga kapatid sa Northern Philippines. Pagkatapos kong basahin, naramdaman ko ang sakit sa puso ko, malinaw na hawak siya at pinipilit. Naggingit-ngit si Kiko, kailangan nating hanapin siya ngayon bago pa mahuli ang lahat. Nanginginig akong nagtanong, alam ba ng pulis kung nasaan si Mirasol? Malalim na nag-isip ang pulis, ang mga mensahe ay nagbanggit ng isang inabandonang bodega sa labas ng lungsod, malaki ang posibilidad na dinala si Mirasol doon. Agad kaming mag-aayos ng paghahanap. Nang marinig ko ito, nanghina ang aking mga kamay at paa. Ang pag-iisip na ang aking kapatid na babae ay nakakulong sa isang madilim na lugar ay nagpanginig sa akin. Hinawakan ni Kiko ang aking balikat, ang boses ay matatag, Ben, anuman ang mangyari, kailangan mong maging kalmado. Ito ay simula pa lang. Kung buhay pa siya, mayroon pa ring pag-asa. Nang hapong yon, isang team ng pulis ang nagpunta upang siyasatin ang bodega. Humiling kami ni Kiko na sumama. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kalawang na bakal na pinto, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Sa bawat hakbang papasok, nagdarasal ako na sana ay makita namin si Mirasol ng ligtas. Ngunit nang bumukas ang mabigat na pinto, ang eksena na bumungad sa amin ay nagpatigil sa amin. Sa loob ng madilim na bodega, makapalang alikabok, at ang amoy ng amag ay agad na pumasok sa aking ilong na nagpakunot sa aking mukha. Ang inabandonang bahay ay halos 100 square meters. Ang mga pader ay may mga mansa, at ang mga bintana ay puno ng mga halaman. Ang flashlight ay umiikot sa buong lugar, nagliliwanag sa mga sirang tisa. Ilang lumang kahon ang nakakalat. Walang ingay, tanging ang tunog ng sapatos ng mga pulis ang umalingaw-ngaw. Napalunok ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Sa isip ko, may mga iba't ibang eksena. Si Mirasol ay nakakulong sa isang madilim na sulok, nakatali ang mga kamay at paa. O mas malala, hindi ko na kayang isipin pa. Naglakad si Kiko sa tabi ko, ang kanyang mukha ay tense, at ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa bawat sulok. Binaba ng pulis ang boses, manatili kayong tahimik, at siyasatin ang bawat kwarto ng maigi. Naghiwalay kami. Nanginginig akong sumama kay Kiko sa maliit na kwarto sa gilid. Ang sirang pinto ay bumuka sa mahina na tunog. Sa liwanag ng flashlight, nakita namin ang isang nakatumbang upuan na gawa sa kahoy, at sa sahig, may ilang hibla ng putol na lubid. Sa sulok ng pader, may isang pamilyar na piraso ng bulaklak na tela ang nahulog. Tumakbo ako upang kunin ito, ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ito ay ang pamilyar na scarf na laging isinusuot ni Mirasol. Naalala ko ito dahil ako mismo ang nagbigay nito sa kanya sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Ang aking kamay ay nanginginig, ang aking puso ay nasaktan. Kuya Kiko, kay Mirasol to. Dito siya ikinulong. Mahigpit na kinuyom ni Kiko ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagpakita ng sakit at galit.
Tumingin siya sa paligid, ang boses ay namamaos. Dito siya dati, ngunit dinala na siya sa ibang lugar. Nakita rin ng mga pulis ang ilang mga gulong na baka sa maalikabok na sahig. Kumunot ang noo ng pulis. Kadarating lang nila. Malamang alam nilang nag-imbestiga tayo, kaya dinala nila ang bata sa ibang lugar. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Inisip ko si Mirasol na nakatali ang bibig, hinahatak sa gabi, walang magawa at hindi makahingi ng tulong. Nang maisip ko ito, namula ang mga mata ko. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Inilagay ni Kiko ang kanyang kamay sa aking balikat, at sinubukan niya akong pakalmahin. Ben, huwag kang panghihinaan ng loob ngayon. Hanggat may clues, may pag-asa. Agad na kinunan ng pulis ang crime scene, at kinuha ang mga ebidensya. Sa isang kahon, nakakita sila ng ilang papeles ng utang, na may pirma na kamukha ng kay Mirasol. Nanginginig akong tiningnan ang mga numero, 5 milyon ₱, 6 milyon ₱, na may 20% interest bawat buwan. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Nasamid ako. Diyos ko, paano nasangkot si Mirasol sa ganitong bagay? Ang napakalaking interest na to, hindi niya mababayaran kahit sa buong buhay niya. Bumuntong hininga ang pulis. Ito ay loan sharking. Ang mga tao sa likod nito ay tiyak na isang criminal syndicate. Nalagay na ang inyong anak sa isang malalim na bitad. Umupo ako sa malamig na sahig, hawak ang aking ulo. Sa loob ko, ang pakiramdam ng kasalanan ay bumabalik. Kung nag-alala lang sana kami, at nakipag-usap ng mas marami kay Mirasol, marahil ay hindi siya napunta sa ganitong sitwasyon, at humingi ng tulong sa masasamang tao. Tumayo si Kiko ng tahimik ng ilang sandali at nagsalita, ang boses ay matatag, kailangan natin siyang iligtas sa anumang paraan. Ano man ang mangyari, kapatid pa rin natin siya. Nang marinig ko siyang magsalita, naramdaman ko na parang naging mas malakas ako. Mabilis akong tumango, ang mga luha ay patuloy na umaagos sa aking mga pisngi. Nang gabing yon, hinawakan kami ng pulis upang kumuha pa ng karagdagang pahayag. Sinabi nila na susubaybayan nila ang syndicate na to, at binalaan din kami na huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos, upang maiwasan ang panganib sa aming buhay. Ngunit nakita ko sa mga mata ni Kiko ang isang ibang apoy, ang determinasyon ng isang panganay na kapatid. Hindi siya nagsalita, ngunit alam ko na hindi siya mag-uupo na lang at maghihintay. At totoo nga, pagbalik namin sa boarding house, umupo si Kiko sa tabi ng bintana, at nakatingin sa labas ng walang tulog. Umupo ako sa tabi niya, at mahina akong nagtanong, ano ang gagawin mo? Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan sa tulog. Ben, hindi ko pwedeng ipaubaya ang lahat sa pulis. Maraming procedures ang ginagawa nila habang si Mirasol ay nasa panganib sa bawat oras. Balak kong subaybayan ang clues na ibinigay nila upang mahanap ang kapatid natin. Nagulat ako, pero kuya. Sila ay mga gangster, napakadelikado. Kung gagawa tayo ng padalos-dalos, baka mas mapahamak tayo. Mahigpit na hinawakan ni Kiko ang aking kamay, ang boses ay matatag, alam kong delikado. Ngunit isipin mo, kung ang kapatid natin ay sinasaktan, makakaupo ba tayo ng tahimik? Hindi niya kayang tanggapin. Nang marinig ko ito, nasamid ako at hindi ako makapagsalita. Naiintindihan ko si Kiko, mula pa noong bata, lagi siyang nagdadala ng responsibilidad at nagpoprotekta sa aming mga kapatid. Ngayon, ang kanyang desisyon ay naiintindihan. Kinaumagahan, habang abala ang pulis sa investigasyon, hinila ako ni Kiko sa isang malapit na coffee shop, at binaba ang kanyang boses, mamaya, babalik ako sa bodega, at susubaybayan ko ang mga bakas ng gulong. Sasama ka ba sa akin? Tumingin ako sa kanyang mga mata at tumango. Kahit natatakot, hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Ano man ang mangyari, magkasama tayong hahanapin si Mirasol. Nang hapong yon, nang palubog na ang araw, bumalik kami sa bodega. Ang daan ay tahimik at ang mga puno ay makapal. Sinundan namin ang bakas ng gulong sa sahig, at dahan-dahan kaming pumasok sa isang daan na patungo sa labas ng lungsod. Unti-unting nagdilim at ang hangin ay naging malamig, ngunit nagpatuloy pa rin kami. Bigla, mula sa malayo, narinig namin ang tunog ng motorsiklo. Agad akong hinila ni Kiko upang magtago sa likod ng isang malaking halaman. 2 motorsiklo ang dumaan, sakay ang ilang lalaki na may mga tatoo. Ang kanilang malakas na tawa ay umalingaw-ngaw. Sa motorsiklo, nakita ko ang isang malaking tela na may nakasulat na Mirasol CE. Huminto ang tibok ng puso ko.
Nakita rin ito ni Kiko at mahigpit niyang hinawakan ang aking balikat. Bumulong siya, sila nga. Malapit lang si Mirasol dito. Huminto kami sa paghinga at naghintay na lumayo ang tunog ng motorsiklo bago kami lumabas. Madilim na ang langit, tanging ang malabo na liwanag ng buwan ang nagliliwanag sa aming daan. Lumingon sa akin si Kiko, ang boses ay matatag, Ben, ngayong gabi, hahanapin natin siya, gaano man kadelikado, kailangan natin siyang mahanap. Tumango ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Mabigat ang bawat hakbang, ngunit malinaw ang isang bagay sa aking isip, si Mirasol ay nasa malapit lang at kaming mga kapatid ay hindi siya pwedeng iwan kahit isang segundo. Nang sinundan namin ang daan na yon, hindi namin inaasahan na sa dulo nito ay ang lugar na nagtatago ng katotohanan na magpapagulat sa buong pamilya namin. Ang paikot-ikot na daan ay nagdala sa amin sa isang liblib na lugar. Ang magkabilang gilid ay puno ng mga tambo at makapal na mga puno. Ang hangin sa gabi ay humihihip at ang bawat tuyong sanga ay gumawa ng isang nakakatakot na tunog. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko at pinagpapawisan ako kahit na malamig. Nauna si Kiko, matikas ang kanyang likod at matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit nakita ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakakuyom na nagpapahiwatig kung gaano siya kainit sa loob. Pagkatapos ng halos kalahating oras, isang malabo na liwanag ang lumitaw sa unahan. Ito ay isa pang inabandonang bahay, mas malaki kaysa sa bodega na nakita namin. Ang mga semento ay nagbabalat na, ang luma at kalawang na bakal na pinto ay sarado, ngunit mula sa loob, may isang mahinang dilaw na ilaw ang nagliliwanag na parang ilaw ng kandila. Huminto ako sa paghinga at hinawakan ang kamay ni Kiko upang huminto. Nagtago kami sa likod ng isang malaking halaman at sinubukang tignan ang lahat ng maigi. Sa butas ng pinto, nakita ko ang ilang anino ng mga tao, ang mga bastos na tawanan ay lumalabas at halo-halo sa mga pagmumura. Isang lalaki na may short haircut at may mga tatoo sa kanyang braso ang lumabas upang manigarilyo. Ang liwanag ng kanyang sigarilyo ay nagpakita ng kanyang masungit na mukha. Nanginginig ako at mahina akong bumulong, kuya, sila nga. Tumango si Kiko, ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mahina niyang hinawakan ang aking balikat. Ang boses ay nagpipigil, Ben, kung susugod tayo ngayon, para na rin tayong nagpakamatay. May 3 hanggang 4 na tao sila, o baka mas marami pa. Kailangan nating i-report sa pulis upang maorganisa nila ang pagdakip. Bumuntong hininga ako at tumango. Kahit na mainit ang loob ko, alam kong hindi namin kaya ang isang grupo ng mga gangster ng mag-isa. Umatras si Kiko at kinuha ang kanyang telepono at balak niyang tawagan ang pulis. Ngunit sa sandaling yon, mula sa loob ng bahay, may isang tunog ang lumabas na nagpatigil sa aming dalawa. Ito ay ang hikbi ng isang babae. Tinuwid ko ang aking tainga at agad kong nakilala ang pamilyar na boses. Pakiusap, maawa na kayo sa akin, magbabayad ako, pakiusap, huwag niyong saktan ang pamilya ko. Natigilan ako, ang aking kamay ay nanginginig at ang aking mga mata ay napuno ng luha. Tama, ito ay ang boses ni Mirasol, ang aking kapatid na babae. Narinig din ito ni Kiko at ang kanyang mukha ay naging maputla. Nagngingit-ngit siya at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, huminga siya ng malalim at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Kalma, Ben, buhay pa siya at dahil doon, kailangan nating maging matalino. Isang padalos-dalos na kilos at nasa panganib siya kaagad. Mahigpit kong kinagat ang aking labi hanggang sa dumugo ito, ngunit tumango pa rin ako. Ang magkapatid ay nagtago sa dilim at nag-antay ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lalaking nanigarilyo ay bumalik sa loob. Sa butas ng pinto, nakita ko si Mirasol na nakatali ang mga kamay, nakaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula. Naramdaman ko na parang pinipiga ang aking puso, at gusto kong sumugod doon, ngunit mahigpit na hinawakan ni Kiko ang aking balikat. Sa tabi ni Mirasol, isa pang lalaki ang sumisigaw, inakala mo na tapos na ang 6 milyon. Ang utang ng asawa mo ay doble sa halaga na yon, kung hindi ka magbabayad, huwag mong asahan na magiging mapayapa ka. Humagulgol si Mirasol at tumungo siya habang umiiyak. Nang marinig ko ito, nagulat ako, hindi pala si Mirasol ang umutang, kundi ang kanyang asawa ang nasangkot sa utang at pinabayaan si Mirasol na magdusa. Isang pagmamahal ang lumabas sa aking puso, ngunit kasama nito, ang walang hanggang pag-aalinlangan. Bumulong si Kiko, yan niya.
Ang walang kwentang asawa niya ay umutang sa mga loan shark at iniwan si Mirasol na magdusa. Nag-antay kami ng ilang sandali upang masigurado ang sitwasyon at pagkatapos ay mabilis kaming umalis. Agad na tinawagan ni Kiko ang pulis at iniulat ng detalyado ang lahat ng nakita namin. Sa kabilang linya, seryosong nagsalita ang pulis, magaling ang ginawa niyo. Ngayon, umalis na kayo agad doon. Huwag kayong magpahalata sa kanila. Ngayong gabi, mag-organisa kami ng team para iligtas siya. Nang marinig ko ito, nanghina ang aking mga kamay at paa. Alam kong kasama na ang pulis sa operasyon, at mas malaki ang pagkakataong mailigtas si Mirasol, ngunit sa loob ko, patuloy pa rin ang pag-aalala. Kakayanin pa kaya niya ang isang gabi sa kamay ng mga taong yon? Bumalik kami sa boarding house na mabigat ang pakiramdam. Buong gabi, kami ni Kiko ay nakaupo ng tahimik, walang nakatulog. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit naririnig ko pa rin ang hikbi ni Mirasol sa inabandonang bahay. Nagdarasal ako na sana ay maging matatag siya hanggang sa umaga. Pagkatapos ng umaga, tumawag ang pulis at sinabi na ang rescue operation ay magaganap sa madaling araw bago pa sila maghiwa-hiwalay. Kami ni Kiko, kahit gustong sumama, ay pinayuhan na manatili malapit sa lugar at huwag makialam upang maiwasan ang panganib. Alas 5 ng umaga, kami ni Kiko ay kasama ang ilang pulis na naka-casual wear na dahan-dahang lumapit sa inabandonang bahay. Madaling araw, makapal pa ang hamog at ang paligid ay tahimik. Mabilis ang tibok ng puso ko at matindi ang tensyon. Nang marinig ang signal, sabay-sabay na sumugod ang mga pulis. Ang malakas na sigaw na pulis to ay umalingaw-ngaw, ang tunog ng bakal na pinto na nabasag at ang tunog ng mga taong sumusugod. Pagkatapos ng ilang segundo, ang sigawan at pakikipaglaban ay umalingaw-ngaw. Nagtago ako sa labas, ang puso ko ay parang gusto nang lumabas, at nagdarasal na lang ako na sana ay ligtas si Mirasol. Ilang sandali pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pamilyar na anino na inaakay palabas, si Mirasol na. Tumakbo ako patungo sa kanya, at ang mga luha ay umaagos sa aking mga mata. Mirasol! Kapatid ko! Tumingala si Mirasol, ang kanyang mga mata ay namumula, at nang makita niya ako, humagulgol siya. Kuya Ben! Kuya Kiko! Mahigpit ko siyang niyakap, at naramdaman ko ang kanyang payat na katawan na nanginginig sa aking yakap. Nakatayo si Kiko sa tabi, ang kanyang kamay ay nanginginig nang ilagay niya sa balikat ni Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sakit at labis na kaluwagan. Humagulgol si Mirasol. Pasensya na ayoko sanang damay kayo, pero wala na akong ibang pagpipilian. Nasamid si Kiko. Tanga! Ano man ang mangyari, huwag mo itong dinadala ng mag-isa. Magkapatid tayo, bakit mo ito tinitiis ng mag-isa? Mahigpit kong niyakap ang aking kapatid na babae, ang aking mga luha ay humalo sa kanyang buhok. Ang aking puso ay nasasaktan at masaya dahil sa huli, siya ay buhay pa rin at nasa aming mga yakap. Agad na dinala ng mga pulis ang mga loan shark sa istasyon. Dinala din nila si Mirasol para magpatingin sa ospital. Pinayagan kaming sumama. Sa buong biyahe, mahigpit kong hawak ang kanyang kamay, natatakot na baka mawala siya kung bibitawan ko siya. Sa ospital, sinabi ng doktor na si Mirasol ay mahina dahil sa gutom at tensyon, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya sinaktan sa pisikal. Nang marinig ko ito, nakahina ako ng maluwag, parang isang malaking bato ang natanggal sa dibdib ko. Umupo rin si Kiko sa upuan, ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit ang kanyang tingin ay mas naging kalmado. Tumingin sa amin si Mirasol, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at mahina siyang nagsalita. Ipapaliwanag ko ang lahat ay nagsimula sa taong pinagkakatiwalaan ko ang asawa ko. Ang mga salitang yon ay nagpatigil sa amin ni Kiko. Isang masakit na katotohanan ang malapit ng ilantad. At alam namin na ang mga araw ng pagsubok ay hindi pa tapos. Sa puting kwarto ng ospital, may mahinang amoy ng disinfectant, si Mirasol ay nakahiga sa kama, ang kanyang mukha ay maputla at payat. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang payat na kamay, at naramdaman ang panginginig sa dulo ng kanyang mga daliri. Si Kiko ay nakatayo sa kabilang panig, ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon. Pareho kaming nanatiling tahimik, naghihintay na magsalita si Mirasol. Dahan-dahang huminga ng malalim si Mirasol, at ang kanyang mga mata ay namumula habang nakatingin sa amin. Pasensya na po at tinago ko sa inyo at kay nanay. Natakot po akong mag-alala kayo, natakot akong maapektuhan ang pamilya, kaya sinubukan ko po na dalhin ito ng mag-isa.
Ngunit mali ako hanggang sa muntik na akong mamatay. Ang kanyang boses ay naging malabo, ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Yumuko ako, at mahina akong bumulong, Mirasol, napakatanga mo. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat ito dinadala ng mag-isa. Hindi tayo mayaman, ngunit ang pagmamahalan ay hindi kailanman nawawala. Bakit ka pumunta sa ganitong delikadong lugar? Humagulgol si Mirasol, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ay nagsimula sa asawa ko, nang marinig ko ito, mahigpit na kinuyom ni Kiko ang kanyang kamay, at nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sinabi ni Mirasol na mula nang ikasal siya, ang buhay ay hindi naging maayos gaya ng inakala namin. Ang asawa ni Mirasol, si Joaquin, ay nagtatrabaho sa construction, at ang kanyang kita ay hindi matatag. Mahilig siyang maglaro, at madalas siyang kasama ang kanyang mga kaibigan, naglalaro ng sugal, at nagbebet sa soccer. Sa una, naniwala ako sa asawa ko, inakala ko na pansamantala lang siya, ngunit lalo siyang nalulubog. Nalaman ko ang unang utang niya nang may isang grupo ng mga tao na pumunta sa bahay namin para maningil. Binantaan nila na kung hindi sila magbabayad, gagawin nila ang kahihiyan sa buong pamilya. Nagpanik ako at umutang sa lahat ng lugar para iligtas siya. Ngunit ilang buwan lang pagkatapos, ginawa niya na naman. Ang halaga ay lalong lumaki. Sinabi ni Mirasol, ang kanyang boses ay namamaos. Nang marinig ko ito, naging mainit ang mukha ko at nanginginig ang aking kamay. Gustong-gusto kong sumigaw ng malakas at hanapin si Joaquin upang tanungin siya. Ngunit nang makita ko ang payat na hitsura ng aking kapatid na babae, tumungo lang ako at mahigpit na kinagat ang aking labi upang pigilan ang aking sarili. Nagpatuloy si Mirasol. Ang pinakamasama ay nitong huling beses, umutang siya ng mahigit 1,000,000 ang interest ay napakataas at lalong lumalaki bawat buwan. Nang malaman ko ang lahat, huli na. Gusto ko na sanang tumawag sa inyo, sa nanay, ngunit naisip ko ang matandang nanay natin. Ang hirap nyo, hindi ko kayo kayang gambalain. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong ayusin ito ng mag-isa. Kinuha ko ang lahat ng aking ipon at nanghiram pa sa mga kaibigan, ngunit hindi ito sapat. Sa huli, nagpadala ako sa nanay ng 6,000,000 bilang pansamantalang pagpapadala upang kung may mangyari, mayroon siyang pera. Ngunit hindi sila huminto. Dinakip nila ako upang pilitin si Joaquin na magbayad. At si Joaquin ay tumakas. Sa puntong ito, humagulgol si Mirasol na parang ang lahat ng galit na naitago niya ay lumabas. Nanginginig si Kiko sa galit, ang boses ay namamaos, ang walang kwentang yon. Paano niya nagawa na iwanan ka ng ganito? Hindi na siya karapat-dapat na maging asawa mo. Mahigpit ko ring kinuyom ang aking kamay at nagsalita ako. O nang pautal-utal. Kung may natitira pa siyang konsensya, hindi kanya hahayaan na magdusa ng mag-isa. Umiyak lang si Mirasol, ang kanyang payat na balikat ay nanginginig. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at sinubukan kong maging kalmado. Tama na, tapos na ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan mo ang iyong sarili. Tungkol sa Joaquin na yon, hindi namin siya palalagpasin. Sa sandaling yon, pumasok ang pulis. Tumingin siya sa amin at seryosong nagsalita, nakuha na namin ang pahayag. Napakakomplikado ng kasong ito, may kinalaman ito sa isang malaking loan shark syndicate. Ang asawa ni Mirasol ay kasalukuyang tumatakas, naglabas na kami ng warrant of arrest. Maghanda kayo, kapag nahuli namin siya, malalaman ang lahat. Nang marinig ko ito, naging mainit ang loob ko at naramdaman ko ang matinding galit. Ang aking mabait at masunuring kapatid na babae ay itinulak sa ganitong sitwasyon ng kanyang sariling asawa at siya ay duwag na tumakas. Nagtanong si Kiko, ang boses ay matigas, Sir, kung nahuli siya, pwede ba siyang managot sa halip na si Mirasol ang magdusa? Tumango ang pulis naman. Ang kanyang pirma ay nasa utang. Si Mirasol ay ginagamit lang para sa pressure. Ngunit, kailangan ng oras para malaman ang lahat at magkaroon ng sapat na ebidensya. Huwag kayong mag-alala, poprotektahan namin siya at hindi na siya sasaktan pa. Nang marinig ko ito, naramdaman ko na parang naging mas kalmado ako. Ngunit nang tumingin ako kay Mirasol, nakita ko pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Hindi lang siya binantaan sa pera, kundi pati na rin sa emosyonal na estado. Pagkaalis ng pulis, naging tahimik ang kwarto. Umupo ako malapit sa kama at bumulong, Mirasol, simula ngayon, kailangan mong tandaan, huwag mong itatago ang anumang bagay.
Kahit gaano man kami kahirap, hinding-hindi ka namin iwan. Tumango si Mirasol, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Alam ko na pero nag-aalala ako kay nanay. Kung malalaman niya ang lahat ng katotohanan, baka magulat siya. Nagtinginan kami ni Kiko, at totoo nga, matanda na ang nanay namin at mahina ang kalusugan niya. Nang marinig niya na may utang ang kanyang manugang, at nadakip ang kanyang anak na babae, baka sumakit ang puso niya. Bumuntong hininga si Kiko, malalaman din ni nanay, ngunit sa ngayon, mas mabuti na itago muna natin, sabihin lang natin na niloko si Mirasol ng masasamang tao at huwag banggitin si Joaquin. Hintayin natin na maging maayos ang lahat bago natin ito sabihin. Tumango si Mirasol, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pasasalamat. Nang hapong yon, umupo ako sa hallway ng ospital at tiningnan ang mga ilaw ng gabi. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng gamot at marami akong iniisip. Naalala ko ang nanay ko sa probinsya, sigurado akong nag-aalala pa rin siya kay Mirasol. Naalala ko rin ang mga araw noong bata pa kami, kaming tatlong magkapatid ay naglalaro, napakasaya. At ngayon, naghiwalay kami at ang mga pagsubok ay dumating nang hindi namin inaasahan. Lumabas si Kiko at umupo sa tabi ko, ang kanyang boses ay naging malungkot. Ben, bukas, uwi na ako para sabihin kay nanay ang balita, ikaw naman ay maiwan para bantayan si Mirasol. Natatakot akong hindi niya kayanin, kailangan niya ng kasama. Tumango ako at naramdaman ko ang pasasalamat sa aking panganay na kapatid. Mula pa noong bata, si Kiko ay laging ang matatag na pundasyon para sa akin at kay Mirasol. Kahit strikto at mainitin ang ulo, lagi niyang inuuna ang pamilya. Nang gabing yon, nakahiga ako sa mahabang upuan sa kwarto ng ospital, at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Sa panaginip ko, nakita ko si Mirasol na nakasuot ng puting nakangiti ng matamis gaya ng noong nag-aaral pa siya. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay at bumulong, Kuya Ben, huwag mo akong iwan. Umiyak ako sa panaginip ko at nagising ako nang may luha pa rin sa aking mga pisngi. Kinaumagahan, naghanda si Kiko na umalis sa ospital para umuwi. Bago siya umalis, paulit-ulit siyang nagpaalala, Ben, mag-ingat ka sa kapatid natin. Kung may mangyari, agad na iulat sa akin at sa pulis. Uwi ako at sasabihin kay nanay na maayos na ang lahat, upang hindi na siya mag-alala. Tumango ako at tiningnan ko siyang papalayo, na may halo ng pag-aalala at pagmamahal. Alam kong haharapin niya ang isang mahirap na katotohanan, kung paano ipapaliwanag sa nanay namin nang hindi siya nagugulat. Sa kwarto ng ospital, mahinang tinawag ako ni Mirasol, Kuya Ben, natatakot ako na baka bumalik si Joaquin. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, ang boses ay matatag, huwag kang matakot, nandito ako. Ano man ang mangyari, hindi na kita hahayaan na mag-isa. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi pa tapos ang pagsubok. Si Joaquin ay tumatakas pa rin at maaari siyang bumalik anumang oras. Isang masamang pakiramdam ang lumabas at nagpatiga sa akin. Pagkatapos umuwi ni Kiko sa probinsya para magbalita sa nanay namin, kami na lang ni Mirasol ang naiwan sa kwarto. Tahimik siyang nakahiga, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana kung saan ang liwanag ng araw ay tumagos sa puting kurtina. Umupo ako sa tabi niya, at hawak pa rin ang kanyang kamay, na parang gusto kong ibigay sa kanya ang aking init, ang paniniwala na magiging maayos ang lahat. Simula pa noong umaga, dumating ang pulis upang kumuha pa ng karagdagang pahayag kay Mirasol. Kailangan niyang idetalye ang bawat oras na pinilit siya, ang bawat pagtatagpo sa mga nangungutang. Ang bawat salita na sinabi niya ay nagpakita ng sakit sa kanyang payat na mukha. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang sakit sa puso ko, at gusto kong dalhin ang lahat ng sakit na to para sa kanya. Nang umalis ang pulis, lumingon sa akin si Mirasol, ang boses ay nanginginig, Kuya Ben, kung bumalik si Joaquin, ano ang gagawin ko? Natatakot ako, ayoko na siyang harapin. Tumingin ako sa kanyang mga mata, at matatag akong nagsalita, huwag kang mag-alala, nandito ako, nandito si Kuya Kiko, at si Nanay. Kahit bumalik si Joaquin, hindi ka na niya sasaktan pa. Haharapin siya ng batas. Mahinang tumango si Mirasol, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng pag-aalala. Alam ko na kahit anong sabihin ko, may isang sugat sa kanyang puso na mahirap gumaling, ang pagiging ipinagkanulo ng taong pinagkakatiwalaan niya. Nang hapong yon, tinawagan ko si Kiko, sinabi niya na nakauwi na siya, at sinabi kay nanay na si Mirasol ay niloko lang ng masasamang tao, at sa kabutihang palad, nailigtas siya ng pulis. Masayang-masaya ang nanay namin nang marinig niya na ligtas ang kapatid ko, ngunit nag-aalala pa rin siya.
Tinago ni Kiko ang tungkol sa utang ni Joaquin upang hindi siya magulat. Sinabi din niya sa akin, Ben, subukan mong manatili sa tabi ni Mirasol. Mahina siya at madali siyang panghihinaan ng loob. Tiyak na mahuhuli ng pulis si Joaquin. Huwag mo hayaan na marinig o mabasa ni Mirasol ang anumang balita tungkol sa kanya, baka hindi niya ito kayanin. Nang marinig ko siyang magsalita, lalo akong naging seryoso. Nang gabing yon, nang aalis na ako upang bumili ng lugaw para kay Mirasol, biglang tumunog ang aking telepono, hindi kilalang numero. Nag-aalangan ako at sinagot ko ang tawag. Sa kabilang linya, tumunog ang pamilyar na boses ng lalaki, namamaos at nagmamadali. Ikaw ba si Ben? Ako si Joaquin. Natigilan ako at ang buong katawan ko ay naging malamig. Ang lahat ng galit na naitago ko ay lumabas. Nagginit-ngit ako, may mukha ka pa bang tumawag sa akin? Alam mo ba na muntik nang mamatay ang kapatid ko dahil sa'yo? Naging tahimik si Joaquin ng ilang sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga, ang boses ay puno ng pagod. Alam kong mali ako, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Hayaan mo akong makausap si Mirasol, kahit isang beses lang, gusto ko siyang mag-explain. Nang marinig ko ito, kumulo ang dugo ko. Sumigaw ako sa telepono, anong i-explain mo? Iniwan mo ang asawa mo sa mga gangster at nagtago ka. Hindi ka karapat-dapat na maging asawa niya, at hindi ka rin karapat-dapat na maging manugang sa pamilya namin. Nagmamadaling nagsalita si Joaquin, makinig ka muna sa akin. Alam kong hinahanap na ako ng pulis, pero kung maaresto ako, hindi ligtas si Mirasol. Marami pa sila, hindi ka nila hahayaan na maging mapayapa. Mayroon akong solusyon, ngunit sasabihin ko lang ito kapag nakausap ko si Mirasol. Natigilan ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang mga salita niya ay parang isang madilim na ulap na pumuno sa isip ko. Nagbabanta ba siya o mayroon pa talagang mas marami sa likod nito? Hindi pa ako nakakasagot nang bigla siyang ibinaba ang tawag, at iniwan akong nag-aalala, nanginginig ang mga kamay. Tumakbo ako papasok sa kwarto, ngunit hindi ko naglakas loob na sabihin kay Mirasol. Mahina pa siya, kung maririnig niya na tumawag si Joaquin, tiyak na susuko siya. Tahimik lang akong umupo at tiningnan siya na natutulog, mabigat ang pakiramdam ko. Halos magdamag akong gising. Tuwing iniisip ko ang boses ni Joaquin, naramdaman ko ang galit at pag-aalala. Gusto ba niya talagang ayusin ang sitwasyon o naglalagay lang siya ng bitag? Kinaumagahan, nagpa siya akong sabihin ito sa pulis. Seryosong nagsalita ang pulis. Ang posibilidad na nag-contact siya sa iyo ay may layunin, maaaring gusto niyang makipagnegosasyon o makahanap ng paraan upang makatakas. Huwag kayong pumunta ng mag-isa, mag-aayos kami ng surveillance. Kung mag-contact siya sa iyo ulit, agad na i-report ito. Tumango ako, ngunit hindi pa rin ako panatag. Unti-unting gumagaling si Mirasol, ngunit mahina pa rin ang kanyang espiritu. Madalas siyang magising sa gabi, pinagpapawisan, at tinatawag ang pangalan namin ni Kiko. Sa bawat oras na mangyayari iyon, niyayakap ko lang siya, at sinasabi na ligtas na siya. Nang makita ko ang kanyang payat na hitsura, ang kanyang mga mata ay may takot, isinumpa ko si Joaquin ng isa pang beses. Isang linggo pagkatapos, nang mas malakas na si Mirasol, pinayagan siya ng pulis na umalis sa ospital at pumunta sa isang ligtas na bahay upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Dinala ko siya doon at sinubukang bigyan siya ng pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa loob ko, patuloy ang pag-aalala, hindi pa lumalabas si Joaquin at ang mga salita niya ay nagbabanta pa rin. Nang gabing yon, pagkatapos kong patulugin si Mirasol, biglang tumunog ang aking telepono. Sa oras na ito, ibang numero. Sinagot ko ang tawag at ang boses ni Joaquin ay namamaos at nagmamadali. Ben, kung gusto mong maging mapayapa si Mirasol, bukas ng umaga, pumunta ka sa overpass sa Southern Park, sa maliit na coffee shop sa ilalim ng tulay, naghihintay ako doon. Huwag mong i-report sa pulis. Kung hindi, nasa panganib si Mirasol. Nanginginig ako ngunit sinubukan kong maging kalmado at nagtanong. Ano ang gusto mo? Maikli ang sagot ni Joaquin. Sasabihin ko kapag nagkita tayo. At pagkatapos, ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong tahimik ng ilang sandali, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Alam kong hindi ako pwedeng pumunta ng mag-isa, ngunit hindi ko rin ito pwedeng baliwalain. Agad ko itong inireport sa pulis. Kumunot ang noo ng pulis. Desperado na siya at maaaring gumawa siya ng anumang bagay. Huwag kang pumunta ng mag-isa, mag-aayos kami ng mga tao sa paligid,
upang masiguro ang kaligtasan mo at ni Mirasol. Nang marinig ko ito, gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit buong gabi, hindi ako nakatulog. Ang aking isip ay umiikot sa mga tanong kung bakit naglakas loob si Joaquin na makipagkita sa akin. Ano pa ang tinatago niya? At higit sa lahat, mayroon pa ba siyang pagmamahal kay Mirasol? Kinaumagahan, dinala ko si Mirasol sa isang mas ligtas na lugar at pumunta ako sa tagpuan ng mag-isa. Ang coffee shop sa ilalim ng tulay ay maliit at tahimik. Umupo ako sa isang sulok, nagpapakita na kalmado ako, ngunit sa loob ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Alam kong may mga pulis na nagsusurveil sa paligid ko, ngunit hindi ko sila makita. Pagkatapos ng halos 10 minuto, isang lalaki na may baseball cap at nakasuot ng face mask ang pumasok. Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagod at takot. Agad kong nakilala na si Joaquin yon. Inalis niya ang kanyang maskara, ang boses ay nanginginig, "Kuya Ben, pumunta ako dito hindi para tumakas pa. Ako gusto ko sabihin sa iyo ang katotohanan, kung hindi, ang buong pamilya mo ay nasa panganib." Tinitigan ko siya, ang aking puso ay napuno ng takot. Ang mga salita na malapit niyang sabihin, may pakiramdam ako na babaguhin nito ang lahat. Umupo ako sa tapat ni Joaquin sa maliit na coffee shop sa ilalim ng tulay. Ang malabong liwanag ay tumagos sa lumang salamin ng pinto. Mahigpit kong hinawakan ang baso ng tubig, ang lamig ay tumagos sa aking balat, ngunit hindi nito maalis ang galit na kumukulo sa aking dibdib. Sa harap ko ay ang lalaki na itinuring ng pamilya namin na parang sariling dugo, at ngayon, ang kanyang mga gawa ay nagdulot ng sakit sa aking kapatid na babae hanggang sa muntik na siyang mamatay. Inalis ni Joaquin ang kanyang maskara, ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa mga araw na nagtago siya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at walang magawa. Nanginginig siyang nagsalita, "Kuya Ben, alam kong may kasalanan ako, nararapat akong murahin mo, nararapat akong kamuhian ng buong pamilya mo, ngunit hindi ko na kayang manahimik pa, dahil kung hindi, hindi lang si Mirasol kundi ang buong pamilya mo ay nasa panganib." Nagingit-ngit ako, ang bawat salita ay parang kutsilyo. Panganib? May mukha ka pa bang banggitin ang panganib kung ikaw ang nagtulak sa kapatid ko sa sitwasyong ito? Yumuko si Joaquin, ang kanyang balikat ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ayoko sanang lumayo ang lahat. Sa una, umutang lang ako ng kaunting pera para pambayad sa utang ko sa sugal. Ngunit sila pinilit nila akong pumirma sa mga peking kontrata, naglagay sila ng bitag upang ang utang ay lumaki ng ilang beses. Nang hindi ko na kayang magbayad, binantaan nila na sasaktan nila si Mirasol, pati na rin ang nanay mo sa probinsya. Nang marinig ko ito, naging malamig ang buong katawan ko. Naalala ko ang namamaos na boses sa telepono na nagbanta sa akin. Kung magre-report ka sa pulis, hindi kayo magiging mapayapa. Kaya pala, hindi lang si Mirasol ang target nila kundi ang buong pamilya namin. Sinubukan kong pigilan ang aking galit at nagtanong, "Kaya pumunta ka dito para sabihin lang ang mga salitang to? Kung totoo na nagsisisi ka, bakit hindi ka sumuko?" Mabilis na umiling si Joaquin, ang boses ay nanginginig. "Hindi mo naiintindihan. Kung maaresto ako, agad silang kikilos. Mayroon silang mga mata at taina sa lahat ng lugar. Kung magtatago ako, mag-ingat sila. Alam kong hinahamak mo ako, ngunit gusto kong sabihin sa iyo kung saan nila tinatago ang mga dokumento at mga libro ng utang. Kung makuha ng pulis ang mga yon, ang buong syndicate ay babagsak." Nagulat ako at tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, hindi lang takot ang nakita ko kundi pati na rin ang paghingi ng tulong. Alam ko na wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha ni Joaquin sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel, inilagay sa mesa, ang boses ay bumaba. Ito ang address ng bodega kung saan nila tinatago ang mga dokumento. Pinilit nila akong pumunta doon para pumirma. Kung makakarating ang pulis doon sa tamang oras, makikita nila ang ebidensya. Ngunit kailangan mong mangako na hindi mo sasabihin kay Mirasol na ako ang nag-report. Hindi niya ako mapapatawad. Kinuha ko ang papel, mabilis ang tibok ng puso ko. Agad kong napagtanto na ito ay isang mahalagang clue, ngunit tiningnan ko pa rin si Joaquin, ang boses ay malamig. "Alam mo ba? Kahit anong gawin mo, ang sugat na ginawa mo kay Mirasol ay hindi kailanman maghihilom." Yumuko si Joaquin at wala nang sinabi pa. Sa sandaling yon, mula sa likod, 2 taong naka-casual wear ang lumapit.
Nakilala ko sila ang mga pulis na nagsusurveil. Mabilis nilang sinubaybayan si Joaquin. Tumango sa akin ang isa sa kanila. Salamat sa kooperasyon. Mula ngayon, kami na ang bahala sa lahat. Tahimik akong tumango, ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon. Nang makita ko si Joaquin na inaakay palayo, hindi ako naging masaya, naramdaman ko lang ang isang hindi maipaliwanag na sakit. Nang gabing yon pagbalik ko sa ligtas na bahay, itinago ko ang balitang ito at hindi ko sinabi kay Mirasol. Mahina pa siya at ayoko na masaktan pa siya. Sinabi ko lang sa kanya na alagaan ang kanyang sarili at may plano na ang pulis. Ngunit si Mirasol ay matalino, tumingin siya sa akin at mahina siyang nagtanong, Kuya Ben, saan ka galing ngayon? Mukhang mas malalim ang iniisip mo kaysa sa karaniwan. Nag-aalangan ako at pagkatapos ay pilit akong ngumiti, pumunta lang ako para kausapin ang pulis upang makinig sa mga balita. Huwag kang mag-alala, unti-unting lumilinaw ang lahat. Mahinang tumango si Mirasol, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita pa rin ng pagdududa. Alam ko na hindi siya naniniwala sa akin, ngunit sa oras na ito, mas mabuti na manahimik. Pagkatapos ng ilang araw, sumugod ang pulis sa address na ibinigay ni Joaquin. At totoo nga, nakakita sila ng maraming papeles ng utang, mga peking kontrata, at mga libro na may kaugnayan sa Loan Shark Syndicate. Itinago ang balitang ito ngunit sinabi ng pulis sa akin. Sinabi niya pa, dahil sa impormasyon na yon, nakita namin ang maraming miyembro ng syndicate. Ang kasong ito ay malapit ng malutas. Nang marinig ko ito, masaya ako at malungkot. Masaya dahil malapit ng magwagi ang hustisya, at malungkot dahil ang taong nagbigay ng clue ay si Joaquin, ang taong nagdulot ng sakit kay Mirasol. Nang gabing yon, umupo si Mirasol sa tabi ng bintana, at tiningnan ang mga ilaw ng lungsod na nagniningning. Mahina siyang nagsalita, ang boses ay puno ng kalungkutan. Kuya Ben, baka kasalanan ko rin. Kung naging mas matatag lang ako, marahil ay hindi nalubog si Joaquin sa ganitong sitwasyon. Nagulat ako at lumingon ako sa kanya, ang boses ay seryoso, hindi, Mirasol. Huwag mo yan isipin. Kasalanan niya, ang kanyang pagkahumaling sa sugal, ang kanyang pagiging duwag na tumakas. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo para ayusin ang sitwasyon, kahit isinakripisyo mo ang iyong sarili. Wala kang kasalanan. Nanatiling tahimik si Mirasol, ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap ko siya, ang aking puso ay puno ng awa. Kinaumagahan, inireport ng pulis na inamin ni Joaquin ang lahat. Inamin niya ang mga utang na ginawa niya at tinukoy ang mga pinuno ng syndicate. Nang marinig ko ito, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit ang kalungkutan ay nanatili. Si Joaquin ay ang taong pinagkatiwalaan ng aking kapatid na babae, ang kanyang asawa. Nang sinabi ko ito kay Mirasol, nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita, kaya tapos na talaga. Wala na akong pwedeng gawin para sa kasal na ito. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, ang boses ay matatag. Tama, tapos na, ngunit ito rin ang simula ng bago mong buhay. Mayroon ka pang nanay, si Kuya Kiko, at ako. Magkasama tayong babangon, at hindi ka na namin hahayaan na masaktan pa. Tumingala si Mirasol sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may pag-asa. Mahina siyang tumango, at sumandal sa aking balikat at bumuntong hininga na parang may malaking bigat na natanggal sa kanya. Nang gabing yon, nanatili akong tahimik ng matagal, tiningnan ko ang aking kapatid na babae na natutulog ng mahimbing pagkatapos ng mga araw ng bangungot, at biglang may isang paniniwala ang lumabas sa aking puso. Ang mga pagsubok ay magtatapos, basta ang pamilya ay nananatiling magkakasama. Ngunit naiintindihan ko rin, maraming pagsubok pa ang nasa unahan, dahil kapag ang syndicate ay nabuwag, tiyak na mayroon pang mga tao na hindi susuko, at ang aming pamilya, lalo na si Mirasol, ay hindi pa ganap na mapayapa. Pagkatapos ng mahabang araw na nabuhay sa takot, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa mukha ni Mirasol. Payat pa rin siya, at ang kanyang mga mata ay minsan ay nagpapakita ng takot kapag may malakas na ingay, ngunit hindi na siya umiiyak sa gabi gaya ng dati. Nang makita ko siya, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na matagal pa bago maghilom ang sugat sa puso ni Mirasol. Nang umagang yon, nang tumagos ang liwanag ng araw sa bintana, si Mirasol ay nakaupo sa tabi ng kama, maingat na inayos ang scarf na kinuha ko sa bodega, mahina siyang ngumiti ng may kalungkutan. Kuya Ben, hindi ko inakala na makikita ko pa ang scarf na to.
Nang nasa bodega ako, inakala ko na hindi ko na kailanman makikita ang pamilya ko. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mo nang isipin ang mga araw na yon, Mirasol. Ang mahalaga ay nandito ka pa, buhay ka pa, at kasama mo ang pamilya mo. Nangangako ako na hinding-hindi na kita iiwan na mag-isa. Tumango si Mirasol, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay may init. Nang hapong yon, dumating ang pulis para makipag-usap sa amin. Nagdala siya ng isang makapal na folder, inilagay sa mesa, ang boses ay seryoso. Ang kasong ito ay mayroong mahalagang pag-unlad. Inamin ni Joaquin ang lahat. Dahil doon, naaresto namin ang mga pinuno ng Loan Shark Syndicate. Ngunit mayroon pa ring ilan na tumatakas. Maaari silang maghanap ng paraan upang maghiganti kaya kailangan niyong maging maingat. Nang marinig ko ito, nanginginig ako. Si Kiko ay dumating mula sa probinsya matapos niyang ayusin ang nanay namin at agad siyang kumunot. Ibig sabihin, hindi pa ligtas si Mirasol. Tumango ang pulis, nag-aayos na kami ng mga tao para protektahan siya, ngunit kailangan niyong maging handa. Kailangan niyong magkaisa bilang pamilya at huwag kayong magpahalata. Ang mga salitang yon ay parang isang warning bell. Tumingin ako kay Mirasol at nakita kong namutla siya at mahigpit na pinindot ang kanyang mga labi. Agad kong hinawakan ang kanyang kamay at sinubukan kong pakalmahin, huwag kang mag-alala, nandito na ang pulis, walang makakasakit sa'yo. Tumango si Mirasol, ngunit alam ko na ang takot ay nananatili sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, sinubukan namin na bigyan si Mirasol ng normal na buhay. Dinala siya ni Kiko sa palengke at dinala ko siya sa parke upang makalanghap siya ng sariwang hangin. Isang araw, umiti pa siya nang makita niya ang isang batang babae na tumatakbo at tumatawa ng masaya. Ang kanyang ngiti ay nagbigay sa akin ng init, na parang isang sinag ng araw na tumagos sa isang madilim na ulap. Ngunit ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang kumakain kaming tatlo sa pansamantalang bahay, biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Kiko at binuksan ito, at nakita niya lang ang isang manipis na kulay kape na sobre na nakalagay sa harap ng pinto, at ang nagbigay nito ay nawala na. Binuksan namin ito, at sa loob, may isang piraso ng papel na may sulat kamay. Huwag mong isipin na poprotektahan ka ng pulis magpakailanman. Hindi sapat ang 6 milyon maghanda pa kayo, kung hindi, huwag niyo kaming sisihin. Naging tahimik ang kwarto, ang aming mga mukha ay maputla, at ang aming mga kamay ay nanginginig. Malakas na pinalo ni Kiko ang mesa. Mga walang kwenta. Hindi sila titigil. Agad kong niyakap si Mirasol upang pakalmahin siya, at agad akong nag-report sa pulis. Dumating siya kaagad at pagkatapos niyang basahin ang papel, kumunot ang kanyang noo. Ito ay isang pamilyar na taktika ng mga to upang takutin kayo. Huwag kayong mag-alala, palalakasin namin ang proteksyon. Ngunit ito ay nagpapakita na ang kaso ay umaabot na sa mas mapanganib na mga tao sa likod. Nang marinig ko ito, naging mabigat ang pakiramdam ko. Lumingon ako kay Mirasol at nakita kong yumuko siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bumulong siya dahil sa akin kaya kayo nagdurusa. Sana hindi ko nalang pinakasalan si Joaquin, hindi sana mangyayari ito. Niyakap ko siya, ang boses ay matatag, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kung ano man ang nangyari, tapos na, ang mahalaga ay nandito ka pa. Magkasama tayong haharapin ito, walang iwan. Nakaupo si Kiko sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay namumula ngunit ang kanyang boses ay matatag. Mirasol, kailangan mong maging matapang, huwag mong hayaan na makuha nila ang gusto nila. Kami, ang mga kapatid mo, poprotektahan ka namin. Nang marinig ko siyang magsalita, nakita ko na unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Mirasol kahit nag-aalala pa rin siya. Sa mga sumunod na araw, ang atmosphere sa bahay ay tense pa rin, ngunit nagpa siya kaming huwag hayaan na maging malungkot si Mirasol. Sinabi ko sa kanya ang mga masayang alaala noong bata pa kami, naaalala ko ang mga alaala ng kaming tatlong magkapatid na tumatakbo sa mga sakahan, nagtatago sa nanay para kumuha ng bayabas at binugbog. Nang marinig ito ni Mirasol, umiti ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang ngiti na yon ay nagpatibay sa aking paniniwala na anuman ang bagyo, basta magkasama ang pamilya, walang makakatalo sa amin. Isang linggo pagkatapos, nagbigay ng mahalagang balita ang pulis na nahuli nila ang pinuno ng syndicate, isang lalaki na nagngangalang VNC na may maraming criminal records. Sa kanilang nahanap, nakita nila ang isang listahan ng mga taong umutang sa kanila, kasama doon ang pangalan ni Joaquin, ang asawa ni Mirasol.
Ang balita na yon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ng aking kapatid na babae. Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang asawa, tahimik siyang tumalikod at ang mga luha ay tahimik na dumaloy. Wala akong sinabi, hinawakan ko lang ang kanyang kamay. Bumuntong hininga si Kiko, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ngunit matatag. Kailangan mo siyang kalimutan, Mirasol. Ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal at sakripisyo. Nanatiling tahimik si Mirasol ng matagal, sa huli ay tumango siya, ang boses ay mahina. Naiintindihan ko. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nag-initiate si Mirasol na sumulat ng annulment letter. Umupo ako sa tabi niya, at tiningnan ang nanginginig na sulat kamay niya, naramdaman ko ang sakit sa puso ko. Ngunit sa sakit na yon, nakita ko ang kalayaan, isang bagong pinto ang bumubukas. Nang matapos niyang pirmahan ito, tumingala si Mirasol sa amin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng determinasyon. Gusto ko nang magsimula ulit. Ayoko nang mamuhay sa takot. Gusto kong maging malaya at mabuhay para sa sarili ko at para kay nanay. Nang marinig ko ang mga salitang yon, nasamid ako, ang lalamunan ko ay napuno. Mahinang inilagay ni Kiko ang kanyang kamay sa balikat ni Mirasol at tumango, tama, kapatid ko. Oras na para magsimula ka ng bagong buhay, wala nang bigat. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Nang makita ko ang aking kapatid na babae na natutulog ng mahimbing, naramdaman ko ang sakit at ginhawa sa aking puso. Masakit dahil sa pinagdaanan niya, ngunit maluwag dahil sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumangon. Alam ko na marami pang pagsubok sa unahan, hindi pa tapos ang kaso, at ang mga loan shark ay hindi pa ganap na nabubuwag. Ngunit kahit papaano, nakita na ng aming pamilya ang liwanag sa dulo ng daan at higit sa lahat, hindi na mag-isa si Mirasol. Mahina akong bumulong bilang isang pangako sa sarili ko. Ano man ang mangyari, hinding-hindi na kita hahayaan na umiyak pa ulit. Pagkatapos ng gabi na nilagdaan ni Mirasol ang annulment letter, ang atmosphere sa bahay ay biglang nagbago. Kahit may sakit pa rin, kami ni Kiko ay napagtanto na may malaking pagbabago sa aming kapatid na babae. Sa mga mata ni Mirasol, nakita ko ang isang sinag ng lakas, hindi na siya nanginginig gaya ng dati. Tila naintindihan niya na mahaba pa ang buhay, at hindi na siya pwedeng manatili sa dilim na iniwan ng kanyang masamang asawa. Kinaumagahan, bumalik si Kiko mula sa probinsya, at sinamahan ako na dalhin si Mirasol sa police station upang tapusin ang kanyang huling pahayag. Ang kwarto ng pulis ay maliwanag. Maingat niyang binuksan ang bawat pahina ng file at tumingin sa aming tatlo, ang boses ay malinaw. Ang kaso ay malapit ng matapos. Dahil sa mga ebidensya na nakuha, halos buo na naming nabuwag ang Loan Shark Syndicate. Ang mga pinuno ay naaresto na. Tungkol kay Joaquin, magkakaroon siya ng trial sa lalong madaling panahon. Si Mirasol ay hindi sisingilin dahil napapatunayan na pinilit at ginamit lang siya. Ang pamilya ay maaaring maging mapayapa na. Nang marinig ko ito, naramdaman ko na parang may isang malaking bato na natanggal sa dibdib ko. Tahimik na umupo si Mirasol, ang kanyang mga luha ay dumaloy ngunit hindi na siya humahagulgol ng desperado. Ito ay ang mga luha ng kalayaan. Tumango si Kiko, ang boses ay namamaos. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin alam kung ano na ang mangyayari sa pamilya namin. Ngumiti ang pulis. Ang inyong pamilya ay napakatapang. Ngunit ang mas mahalaga ay kailangan niyang magpatuloy sa buhay, kailangan niyang bumangon mula sa sugat na to. Haharapin ng batas ang mga may kasalanan at ang kanyang kaligayahan, siya lang ang makakapagpasya. Pagkaalis sa istasyon, naramdaman ko na mas naging magaan ang paglalakad ni Mirasol, kahit payat pa rin ang kanyang balikat. Tumingala siya sa asul na langit at mahina siyang bumulong, tapos na. Maaari na akong huminga ng maluwag. Nagtinginan kami ni Kiko at naramdaman namin ang isang hindi maipaliwanag na emosyon. Ilang araw at gabi ng takot, ilang beses na natuyo ang mga luha, ngayon lang namin masasabi na nalagpasan na ng aming pamilya ang pagsubok. Sa mga sumunod na araw, dinala namin si Mirasol sa probinsya, sa lugar kung saan ang aming nanay ay naghihintay araw at gabi. Nang makita ni Aling Maria ang kanyang anak na babae mula sa malayo, tumakbo siya sa gate at mahigpit na niyakap si Mirasol habang umiiyak. Habang umiiyak, hinimas niya ang buhok ng kanyang anak na babae, ang boses ay nanginginig. Mirasol, inakala ko na mawawala ka na. Buhay ka pa at bumalik ka sa akin, sapat na yon. Mahigpit na niyakap ni Mirasol ang kanyang nanay at nasamid siya, walang masabi.
Kami ni Kiko ay nakatayo at tiningnan ang eksena, namumula rin ang aming mga mata. Kahit mga lalaki kami, hindi namin mapigilan ang aming mga luha nang makita ang sagradong pagmamahalan ng ina. Nang gabing yon, kami tatlo na magkasama sa hapagkainan. Ang lumang bahay ay naging napakainit. Kinuha ni Mirasol ang isda para sa kanyang nanay at nagbuhos ng tubig habang tahimik na umiiyak. Sinabi niya, "Nay, simula ngayon, hindi na ako alis. Mananatili na ako sa tabi niyo, aalagaan ko kayo, at babawi sa mga araw na nag-alala kayo sa akin." Tumango ang nanay, ang kanyang nanginginig na kamay ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Alam kong masayang-masaya siya at hindi siya makapagsalita. Ilang linggo pagkatapos, ang hukuman ay nagpasya sa kaso ni Joaquin, at siya ay nakulong dahil sa panloloko, pagsusugal, at pagiging bahagi ng Loan Shark Syndicate. Hindi dumalo si Mirasol, ngunit nang marinig niya ang balita, nanatili siyang tahimik ng matagal at pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, kaya, tapos na talaga. Hindi na ako asawa niya. Sa boses ni Mirasol, narinig ko hindi lang ang sakit kundi pati na rin ang kapayapaan. Naglakas loob siyang bitawan ang nakaraan upang magsimula ng bagong buhay. Mula noon, dahan-dahang nagbago si Mirasol. Nagtrabaho siya sa isang maliit na bookstore sa bayan, at nakikipag-usap sa mga tao araw-araw, unti-unting bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Madalas din siyang umuwi upang alagaan ang nanay namin at magkasama kami sa hapagkainan. Bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, kahit mahina pa, ngunit malinaw. Isang beses nang magkasama kaming lahat, hinawakan ni Mirasol ang kamay ko at ni Kiko, ang boses ay namamaos. Kung hindi dahil sa inyo ni Kuya Ben, ni Kuya Kiko, at ni Nanay, hindi na siguro ako nakaupo dito ngayon. Napakasalamat ko sa inyo. Simula ngayon, mamumuhay ako ng maayos, at hindi na ako hahayaan na mag-alala pa kayo. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng matinding emosyon. Ang lahat ng hirap at panganib na pinagdaanan namin. Ngayon, sapat na para sa akin na makita siyang ligtas, at naramdaman ko na karapat-dapat ito. Mahinang pinalo ni Kiko ang balikat ni Mirasol, ang boses ay naging mainit, magkapatid tayo. Wala kang utang na loob, basta tandaan mo lang na anuman ang mangyari, kailangan mong sabihin, huwag mo nang itago ng mag-isa. Tumango si Mirasol, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kwento ng aming pamilya ay natatapos dito. Ang pagsubok ay lumipas, kahit nag-iwan ito ng maraming sugat, ngunit ginawa rin ito na mas maintindihan namin ang halaga ng pagmamahalan ng pamilya. Napagtanto ko na ang pera ay maaaring mawala, ang karangalan ay maaaring masira, ngunit basta ang pamilya ay magkasama, magkakaroon tayo ng lakas upang malagpasan ang lahat. Nang gabing yon, umupo ako sa labas, tiningnan ang langit na puno ng bituin, ang malamig na hangin ay humihip, dala ang pamilyar na amoy ng probinsya. Bigla akong ngumiti at bumulong na parang isang mensahe sa sarili ko. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang 6 milyon i o 10,000,000,000 i, kundi ang pagmamahal na hindi kailanman matatapos sa pamilyang ito. Nagawa ni Mirasol na magsimula ulit, naging mapayapa ang nanay ko, at kami ni Kiko ay naging mas malapit. Maraming pagsubok pa sa buhay, ngunit ngayon, alam namin na basta magkasama kami, walang pagsubok ang hindi namin malalagpasan. Mga minamahal na manonood, ang buhay ng bawat tao ay may mga pagsubok, minsan dahil sa sitwasyon, minsan dahil sa kahinaan, o pagkakamali ng ating sarili o ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa huli, sa pamamagitan ng kwento ni Mirasol, naiintindihan natin na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pera, hindi ang karangalan, kundi ang pagmamahalan ng pamilya. Ang 6 milyon i ay tila isang malaking halaga na sapat upang ipalit sa kapayapaan. Ngunit sa pinakamasamang oras, ang pagmamahal ng kanyang nanay, ni Kuya Ben, at ni Kuya Kiko ang nagligtas kay Mirasol. Kung hindi dahil sa pagkakaisa na yon, marahil ay wala na siyang pagkakataon na magsimula ng bagong buhay. At nang matapang na nilagdaan ni Mirasol ang annulment letter, binitawan ang nakaraan upang magsimula ng bagong buhay, ito ang pinakamatapang na hakbang ng isang babae. Minsan, nabubuhay tayo dahil sa sobrang pagtitiwala sa mga tao na nagdudulot ng sakit sa ating sarili, ngunit ang aral dito ay huwag kailanman mananatiling tahimik at magdusa ng mag-isa. May pamilya, may mga kapatid, may nanay at tatay, maging bukas at tanggapin ang kanilang tulong. Huwag hintayin na huli na, at na ang dilim ay bumabalot na bago ka magsimulang magsisi. Ang kwento ay nagpapaalala rin sa atin na maging matalino sa mga tukso ng pera.
Kapag pumasok na sa landas ng sugal at loan sharking, hindi lang ikaw ang masisira kundi pati na rin ang buong pamilya. Kailangang magbayad si Joaquin sa kanyang mga pagkakamali. At ang bayad na yon ay hindi lang ang mga taon sa kulungan, kundi pati na rin ang pagkawala ng pagmamahal, ng pagtitiwala ng kanyang asawa na nagbigay ng lahat para sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento na may magandang wakas. Dahil sa huli, si Mirasol ay nailigtas. Ang pamilya ay nananatiling magkasama at mula sa pagkawasak, isang bagong pag-asa ang nabuo. Mamumuhay si Mirasol para sa kanyang sarili, mapayapa ang kanyang nanay, at ang mga magkakapatid ay naging mas malapit. Mga minamahal na manonood, pagkatapos ninyong marinig ang kwentong ito, tandaan ang isang bagay, ang pamilya ay ang pinakamapayapang lugar, ang pinakamatatag na pundasyon sa mga araw ng pagsubok. Ang pera ay maaaring mawala, ngunit kung ang pagmamahala ng pamilya ay nananatiling matatag, maaari tayong magsimula ulit. Kung sa tingin ninyo ay makahulugan ang kwentong ito, pakiiwanan ang inyong mga komento, ibahagi ang inyong mga saloobin, ay click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga kwento. Ang bawat like at share ninyo ay ang aming inspirasyon upang magpatuloy sa paggawa ng mga kwento na may magandang aral sa buhay.